Yo, what's up mga bro? At nandito na naman tayo sa panibagong panggagatas. At manggagatas na naman ako sa panibagong henerasyon, taon at walang katapusan. Alam mo na yun. Ay, gusto ko na muna pasalamatan lahat ng mga kasama natin na hindi tayo iniiwanan sa lahat ng mga bagay. Siyempre, yung mga manonood na yan. Sponsor natin yan. Gusto ko lang shoutout. Siyempre, shoutout kay Boss Nico Manning sa Crown Manila, kay Sinyo, kay Ate B sa Real Jokes Clothing, kay Boss Jason Yap ng Casa Coco Amadeo, Boss Kaloy ng Nisco.ph, at syempre yung Pladway Hustler, kay La Mers. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa ano ba to? Shoutout din sa Certified Cutie. Kay ito nga pala yung yung logo. Certified Cutie, Christina Marisca Away. Thank you rin sa Hypebeat, yan. Sa Branded, sa lahat ng mga sumusuporta palagi. Thank you. Okay? So, ayun. Napasalamatan ko na at nakita nyo naman, itong i-review natin ay isa sa mga naging makasaysayang battle sa history ng Flip Top, mga bro. Ang labanan ng dalawang mga may ketik. De, joke lang. Mot versus Tipsy D, mga bro ko. Sa lahat ng nakasaksi ng live nito, men, history yon. Sa video, mukhang goods pa rin, pero iba to nung live. Iba to. Sobrang iba. So, sobrang sarap panoorin nito na bumalik talaga ako sa pagiging fan mode nung pinapanood ko to. Pero, ayun nga, nangyari siya at nagkaroon na ng resulta. Siguro, dito na natapos yung sobrang tagal ng diskusyon tungkol kay Mot at Tipsy D. So ngayon, wala na tayong hinihintay mga bro ko. Uumpisahan na natin ang makasaysayang laban sa balat ng lupa. Represent Collab, 7-4 Shift Unhinged, Ulap. Shoutout sa kanila lahat ng tulong suporta. Nanalo ng coin toss si Mot. Pinili niya mauna si Tipsy D. Tipsy D, let's go. Pakinggan natin, unang banat, 2 minuto. Tipsy D, pakibaba yung mga... Yun, gumanda. Let's go! Yo, dinig! Yo! Tipsy D! Ay, eto pa pala. Eto, sige, i-discuss natin para din alam ninyong lahat. Okay? Yung kasi may idea na kayo sa sa paggawa ng bars, kung gaano ka-creative yung isang MC, kung yung stage presence, yung presensya niya sa stage. Siyempre, yung delivery, kung yung timing, game plan. Ngayon, yung game plan, yun yung hindi nyo pa alam masyado. Dito, natin, kumbaga parang, i-try natin i-explain ng maayos sa kanila. Okay? Kung ano ba yung pinagkaiba ng kasi maraming nalilito kagaya kay Lanceta, kung ikukumpara mo kay Tipsy D. Si Lanceta kasi pag nagsulat ganto yung sobrang technical, halos yung mga matatalino lang nakagets. May mga ganon na syempre yung mga fan talaga ng battle rap, yung mga sobrang technical kagaya kay Lance, ayun yung mga magagaling para sa kanila. Sabay yung kagaya naman kay Tipsy din, hindi yung yung ganito lang, tapos rekta na. Dito nyo malalaman pinagkaiba kung paano siya gumagana talaga. Okay? So, game. Play natin. Versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka. Diba? Ang sinabi, Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan, magpakilala ka. Walang bars, tol. Walang wordplay. Walang kahit ano. Ang lang niya, sinasarcastic lang si Mot. Pero bakit ang lakas? 'Di ba? Kasi gumagamit ng
latest issue. Ginagamit niya yung latest issue para maging para kumuha agad, para makuha yung makuha agad yung momentum o agad, tumaas agad yung yung putang ina, paano ko ba ipapaliwanag sa inyo to? Para agad, para ma-hype agad. Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Ang lakas ulit ng Pero yung laro, kung ikukumpara mo sa ba't ganun? Damit, baliktaran, naliligaw ka ata. Sobrang dami lang gumamit nun. Diba? Pag pinakinggan siya ng mga casual fan, tangin na yun. Wala na yun Dami lang gumamit nun Bakit ganun? Ang lakas pa rin. Kasi yung punto siya, rektang punto siya na nilagyan ng laro, kaya siya malakas, tas issue pa siya. Ganun siya. May star power pa. Patong-patong lahat, kaya ang lakas. Di ba taga doon ka sa may liga na pag nag-host ay pahinto-hinto? Tingnan, di ba latest issue yung ginagamit? Ngayon, kung ikukumpara mo yan doon sa kagaya nung yung mga ganon, yung parang creative siya pero generic laban doon sa punto na may laro. Ang lakas ng landing lagi ng ng ganitong setup. Ganito si Tipsy D, ganito siya. Kaya para lang doon sa mga nalilito Para lang doon sa mga nalilito. Bakit ganoon? Bakit si Tipsy D ganyan? Ano naman 'yon? Wala na, luma na yung ano na siya. Overrated na masyado. Hindi. Yun yung dahilan. Anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? So do we choose this Ito. class? Ito naman, For the sake of sa names, Ragnarok na to. no? Or Hindi team ko tayo? alam to. Putang ina mo. Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng baduy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit babalik na rin! Talagang dinudul-dul sa mukha niya yung ng PSP, no? Gago, wag mo akong babalik na rin! Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako... Ito yung mga punto na pag narinig mo, ang isasagot mo, oo nga no, malakas din yun. Malakas din yun, tol. Kapag tangina, ano bang tawag doon? Basta yung ganong klase ng punto na pag narinig mo, oo nga no, mapapaisip ka, oo nga no. Isa yon sa mga malalakas na punto na pag nalagyan ng laro, kapag nakaluan na yung layer, kahit mga pumatong lang ng ilang laro tapos konektado dun sa pinaka punto mo na na nire-reference mong punto, talagang susugat siya eh. Undefeated! Wala rin akong title! Kita nyo ba yung difference? Sinungaling! Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence! Gusto mo pala akong makalaban? Bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto, ngipin tipsy, ayaw. Di na po ko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar.
Gago, pati sa pagbibintang baliktaran, kaya sarili ang sapul. Eh bakit nung kinall out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa liga ng gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game? Higante laban sa unano na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana... Ewan ko kung worth it to atong haba ng sinetap niya dito. malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Tumama pa rin, diba? Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktak ang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag na kumontra sa bales ng mga elemento sa patibungay na akit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya! Kaya pa... Alam mo, hindi... narinig lang yung industriya, kaya giyawan, di ba? Pero di nila nagigets. Ano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo. Kung pag-ahon niya sa dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas. Sa baliktaran niyang salita. Pero sa akin kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Ang ganda nun. Ayun dapat yung woo, yun dapat. Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong taka? Hindi nga, tumatama nga kasi nga may star power nga po. Hindi, joke lang. Hindi, kasi ano Tipsy D talaga kasi, hindi natin maano talagang sasapul yan. Kahit sabihin niyang industriya, kahit yun lang sabihin niya. Alam nyo, makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Yun ang mga Makati. Inang yan. Ayun yung mga punto na putang ina, grabe. Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan, walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto nang ipabito. Malas mo, wala si Pibos dito! Okay. So, yun. Ano masasabi nyo sa round 1 ni Tipsy D? Tawag dito. Ano ba tong ano? Matatawag pa ba akong veteranong overrated kung epektibo pa rin yung underrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Ang ganda ng punto Matatawag pa ba akong veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Dun lumalabas yung dun lumalabas yung girl YouTube aw. What's up, tol? What's up? Dun lumalabas yung yung star power din palagi kasi talaga 'di ba? Iba yung kagaya nga ng sinabi ko.
paglinya ng ibang MC yan, kahit hindi kilala, pag pinaspit mo sa may star power yan, tatama yan. Pero yung ano nila, yung mga hindi naman not so, alam mo na yun, yung hindi sobrang diin na punchline, o kahit saktuang punchline lang, pag pinaspit mo yun sa sa mga baguhan, putang ina, hindi ka nabibigyan ng laban, boy. Yun yung pinagkaiba. Kasi Tipsy D yan. Siya yung kumbaga, tailor-made yun. Yung ganong klase ng estilo sa kanya. Parang akata. Pang kanya lang yun. Gagana lang yun sa kanya. Parang Saito. Gagana lang yun sa kanya lang din. Hindi pwedeng gagawin ng iba yun. Gawin man ng iba yun, epekto pag yung mga malalakas talaga. Pero kapag kagaya nun, yung freestyle niya, pag iba gumawa nun, wala, hindi yung gagana. Pang kanila lang talaga yun. Yo! Yo! Rinig! Malinaw! Game! Paano yung muna natin round 1 ni Mata? Okay, game. Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo Ano masahe mo sa sinabi ni Crip na medyo tinamad ka daw mag-memorize kaya nag-choke ka? Ano masahe mo, bro? Nag-choke ako? Kailan? Itong last na laban? Timot na yung postura, humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos. Ang gusto ko yung tao lang. 4,000 tao yan, tol. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala, ngayon ako maiisahan. Ito, iisahan ka na ito. Eh, no? Pang! Barili mo na, boy! Kiningin mo, nanonood kami. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi mo na siya rumirekta. Kumukuha muna siya ng momentum dahil ang taas ng ng ceiling, ang taas nung nung naabot ng ng mga haymaker ni Tipsy D. Kaya hindi pa pwedeng hindi siya kukuha ng dito. Ng momentum din. Set nung tumagal, nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Hindi. Pero sabi nila, Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa laging nakablow. Sakto lang. alanganin daw. Pwes di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline count, tara bakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig banlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring mula kay Sequence, Poison, M-Site. Talagang nilait niya ng all-in. Sabihin na ano niya rin yun. Ibig sabihin, na-review niya din ng maigi yun. Nabulatlat niya ng maigi yung mga laban na yun. Kasi para mailagay niya ng maayos. Sa bagay, matagal ang preparation nito pala. Oo. Pag may nag-i-stand out na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. So, kinontra na agad yung yung height jokes, no? Kinontra na agad, dinifuse na agad yung height jokes. Tapos, ewan ko kung atake rin siya. Kung meron din siya dyang kumbaga, bukod sa diffuse, kung may atake rin siya. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leeg ang tama.
Bentang-benta pa naman ngayon yun. Hype na yan. Di man umabot sa pisngetang ina sa leeg ang tama. Sa mga di nakakaalam, galing yun sa sabong. Sa sabong galing yun hanggang sa na-adapt sa basketball. Pinasikat nila Bump, nila Jordan Banayad. Hanggang sa ito na ginamit na ni Mot. Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Leng. PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Ayan na. Tumatama na rin yung mga punto. Jan Kersey, what's up, what's up? Kaya pala 1K views lang si Looney ngayon, hinakot mo bro. Pukinang ina, yun na nga yung masama eh. Nawala sa isip ko na ano yun eh. Na nag-upload yun eh. Kaya lahat ng mga viewers, pukinang ina, nandun eh. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Tangina, paldo na sana. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong. Sakto lang. Pagkor nga nung sakto lang. Hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige konekta mo kay Pibus mga tira mo total. Pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung tipsy din na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tunggak. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak maluba. Handa akong humarap sa kutya, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Utang ina yun. Ina, saktong-sakto yung punto, men. Sa tingin mo, idol, sino kaya makakaisa dyan kay Mot? Tingin ko talaga si Kenzer. Si Kenzer talaga. Sa flip top ako na... Ina, ang ganda ng linya na yun, no? Ayun yung pinagkaiba ng, ng complex tsaka ng simplex, di ba? Yung simple pero complex. Ina, no? Saktong-sakto nag-aalay yung mga yung mga kalbo eh. Mga ulo ng kalbo, parang ganun eh. Kitang-kita mo eh, naka-align sila eh. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Damn! Kenzer or Jandela, what do you think, bro? Tingin ko talaga Kenzer. Sa flip top ako nakilala. Sa flip top din ako malalahos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip top ko aayusin. Bang! Sakto lang.
Sakto lang. Mas malakas pa rin yung ano kanina. Pero magandang ender pa rin. Yung ganda ng linya na yun, no? Yung laban ng dalawang mga guerrilla. Ito na. Pinadadagundong metro 10. Ay, daten pala, daten. Sorry. Yo! Tangina. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip top nagsosorry. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. In Valorant, one lag can cost the round. With exit lag, you play smooth with no Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa Monarchy at isa siya sa Royalty. Nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Utang na yan. Ang ganda rin nun. Ang ila mo! Ang ganda rin, ang ganda rin ng setup, yung transition papunta. Ang lupit. Ang galing, tangina. Tangina mo! Ang dali mong napapayag na yung laban natin doon ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaligtaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Ang galing, no? Utang ina. Napapos nila yung ano. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta for entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Binigyan siya. 2 gives nga lang. Una yung silver, sunod sana yung ano. Ang ina, sakit. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50. Kasi pinaghatian ng mga gago. Bawal yun ah. Bawal daw yun ah. Yung ano ah, yung hati sa ano ah. Eh akala ko ba puso ng kampyon? Eh ba't may insurance ka sa talo? Gago! Eh di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip top at hindi siya kawalan. Ito, isa sa mga pinaka talagang putang panampal na ano na linya. Grabe yun. Talagang dinuduldul niya yung, sa bagay, PSP pa rin. No? Pero dinuduldul niya yung PSP talaga. Kasi champion kasi eh. Real talk! Yun yung ano eh, champion eh. Kumbaga ikaw ang representante ng liga eh. Hindi kagaya ng flip top na marami na siyang champion. Marami nang nag-champion. Doon sa PSP, si Mot lang ang champion. Kaya ikaw lang talaga yung ano doon, yung sentro ng ano. Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata. Lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo. Pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos sa battle rap, kadalasan o malimit, kung sinong mas sinungaling, mas convincing, siya ang mananalo, siya ang matitira. Malimit ah, inuulit ko, malimit. ngayon sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao? Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Eh alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo.
Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto. Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba ng oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Okay. Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago! Ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung rib cage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay. Bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Good yan. Sabay-sabay kong gigilingin. Tangina, naalala ko may ganun akong setup nun, putang ina eh. Hindi kasi natuloy eh. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi man-notice. Akin na yung puso ng kampyon. Kung ibig na ni Lance na bumatel sa ABL bro, tatanggapin mo. Andun na mga bro mo. Oo naman. Bakit naman hindi? Kompleto na yung bopis! Yun lang. Kung dun lang magpe-pay off yung lahat ng mga sinabi niya. Puta, sayang. Pagkatapos, Sa bopis lang pala. tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Madiscover sa autopsy na ang kinamatay mo yung autopsy. Baga buhay ka na pinag-aaralan yung ano mo. Pinag-aaralan ko anong kinamatay mo. Buhay ka, tapos pinag-aaralan ko anong kinamatay mo. Tapos doon ka namatay. O, tangin na. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. Gory. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa yung maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo pa si Mangi na buraot sa inuman, pwes ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Madali daw sa isip, putang ina mo. Ano mo? Sabi niya. Ang puso mo, yung atay mo, yung bopis mo, ilalaga ko yan. Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Biglang may lumabas sa tangke. Tablayan, bro. Pwes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. De, lakas talaga ni Tips. Galing. Muntik Pero mukhang hindi siya on the spot. Tangina. na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, uncrowned king, tapos Queen Yasmin yung mukha. Pero yan
titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan. Di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Siyan, nandito ka na naman, Siyan. Anak ng putya naman. Tantado. Nandito ka na naman, Siyan, ah. Nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin Kamusta ka? pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Pang. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na yung lanseta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Ay, kay Poison naggaling tong ano na to, angulo na to eh. Sa laban nila nito ni Tipsy D. Kasi nandun din ata si Poison nung panahon na yun. How ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda, di ba? Ano? Di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Bakit kaya ano? Kahit nga sa laban, pa-explain niya ako ng ano nun. Pag nasa mid, may nakaalala. Pag nasa sa mid ba, meron kang naaalala? Ganun ba siya? Paano nga ako, tol? Hindi ako sigurado eh. namin dun sa Sunday, pinasaya. Ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tang ina Tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Medyo nawala na yung mga ano nila. Yung mga haymaker Puro nila. kopya pa rin ang content kahit kinukundi na. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, Tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Namihasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung malamarcos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarcos Sablay ka, yun. halos antigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Ay, nako. Oo, Tipsy D. Patay. Oh, ano yun? Sablay yun, sablay. Undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon kaso di umubra sa panot. Hanggang sa may dumating na mot. Walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. Ayun na naman. Yun. Diba? Putang ng mga punto yan. O kaya mo kong masiraan. Pabor sa'yo, mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban sa ibang liga. What's up, tol? Kapag dumalaw, maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo sa pangalan yun hindi mo mananakaw. Okay. Medyo ano yun, ha? Medyo ano yung round na yun kay Mot. Medyo... Ay, nako. Medyo ano yun. Tagilid yun. Tagilid talaga yun. Sayang. Putang ina.
Ganda ng mga umpisa. Tangina. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Eh di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa Boom Panes, na-upload ko na yan, bro ko. Na-upload na yan. plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko, guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon Mismo. Totoo. meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Tangin naman to. Tangin na mo. Pero meron pa sanang sequel kung di siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way. Ano, nagamit pa yun. Oh! Diba sinungaling? O ano? Nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Estado na yung bata. Oo, sinungaling! Natulungan mo channel ni Boss JJ. Matik. Yung mga naghihingalong channel, kailangan natin tulungan yan. Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Putang. Oo, sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilaban ng lobo! Oo, aso! 3 ulo! Cerberus! Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitiling ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Ganda. In-upload na Mandaversak, bro. Nako. Kaya nga wala nang echo Puta, pinag-aralan ko ng maigi kanina nga. Talagang nagkalikalikot talaga ako dyan. Tapos na yung kay Looney, lumabas naman Mandaversak. Aray mo, bro. Anak ng puta naman talaga naman. Sige na, magsilipat na kayo doon. Anak ng puta. Ina. Ang inang araw to, no? Bawi na lang bukas, siguro. Putang ina yan. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Batas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan nyo magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun ang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Oo, veterano, laban sa Young Stana. Tanong niya, paano ka tatagos ya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na tagos pa! Balita ko marami daw pumusta dito sa Yun, undefeated na pala. Yun ang solid. Putang na. Thank you, bro ko. Thank you. Laging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry. Maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi. Pwes gagawin kong paen,
si Salo Nakikita ko yung reaksyon ni Mot, parang parang inaakusahan siya. Mali yun, Idol Tipsy. Marami na nagsabi, pwes gago babaero ka raw. Marami na nagsabi, Nakikita ko yung reaksyon ni Mot, parang inaakusahan mo siya, Idol Tipsy D. Mali yun, wag ganun ha. Mali yun. pwes gagawin kong paen si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupaypay, ipapakantot kita kay Manggi! Wala kayong ebidensya na nang bababae ang bro ko na Mot. Wala. Wag ganon. Wag yung inaano yan. Girl! Alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life. Buksan ang body bag. Oo! Ang baho na ni M-Site! Pero putang ina. Ang galing. Medyo nag-dragging din talaga yung round nito niya. Idol. Nagkakatas Bago. patang ina. Wala man lang ako ni Guantes. Napakabaho. Buti na lang naka-face mask si Frick Sanchez. Ano bang Ako ng face mask ko ha. Yo! Ano ba ang persona ni Frick Sanchez? Kumbaga ano bang niya? Saan ba siya kilala? Ako Kumbaga ano ang specialty niya sa battle rap pag Frick Sanchez siya? Kayo lang nakakalam nun, kuya, no? Gagi. na bahala dito. Welcome to the Freak Show. Ipapasok dalawang ulo parang baliktaran na dildo. Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo. Gawan na lang natin ang paraan, brrr! Makina na chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy! Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D! Kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Okay. Yung ender na yon, malakas yon, pero naapektuhan na ng dragging na round, no? Malakas yun. Kung nakabuo siya ng momentum, tas yun yung ender niya, puta, wasak tong na to. Tong venue na to. Talaga magwawala tao dyan. Magwawala tao dyan. Kaya naman sa body bag ngayon, sila Ay, isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit naantala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, si Nagtala! Round 3 game, last. Okay. Face mask lang ata na dagdag, bro. Tunog tipsy pa din. Hindi, may iwaway. Nag-iwaway na sombrero. Last round. Kasi chainsaw eh. Pwede na natin yung last round nila. Hindi ko na binoto kada round kasi putang na, sino panalo dito, panalo tayo lahat. May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Wes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Gumaganon ka, bro, motmot, ha? Gumano ka, ma-action ka din, ha? Pero, hindi yan. Wala yan. Malinis yan, bro ko na yan. Tsaka kahit imbento, sige. Pwede mo rin tabayin yung color, ah. Oo nga yan, eh. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung ethics ko. Lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat.
Pinapasabi pala ni Nela, liit ng etits mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo, yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective, dalawa na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Pati supling sinasabi. Wag ganon. Wag yun. Tama, keso effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin, ibig sabihin may maliit kang alaga. Kasi tip, salata nga. Pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang traprebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka, ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa Allen, may naliit ka rin nung Nela. Pero ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Kaya gaya na Yun ang maganda. Latag na latag, putang ina. ang laban mo kay Looney, malambot kahalata. Oo, Balakid, batas Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Puta, naka-ano pala yun? Naka-concept pala yun. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional. Kaya pala kahit hindi masyadong malinis yung transition, isang buo pala sila. May payoff pala yun kahit sa bawat punchlines niya, akala mo dun na magtatapos, yung pala may payoff pala silang lahat. Tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo mano solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang tong si Bobo, ang taga Kumbaga, putang ina, ginawa niya sa totoong buhay. Tumagos siya ng international. tagal na rito. Ay, tumagos siya sa Globo, yung linyang tumagos sa Globo, ginawa niya sa totoong buhay. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check nyo mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Ano? Wala, tinulugan, no? Paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Sa bagay, hindi din naman kasi relevant yun sa karamihan, eh. Pero yung genius, ano siya? Sight ng mga lyrics ng kanta. Puro na lang pasilip ng produkto, mga tricks sa pagluluto, panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Music ko sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yan chainsaw, ako sa gig lumalagari. Puro mga linya ni Tipsy din na yung mga iconic line ni Tipsy D, pinaano niya na ginagawa niya sa totoong buhay. Kaya nga bihira na sumali. Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time Oo nga, ganun nga ang ginagawa niya.
Travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Oo nga, utang ina, yun nga. Yun ang reference niya, mga Ikaw, guys. ikaw, Oo nga, lahat ng mga linya ni Tipsy D, no? Yun, yung time machine na yun, yung capsule na yun. Kinumpara niya sa kanta ni Mot na ginto. Na, ayun nga, inaano yung nakaraan. Kumbaga parang meron ako niyan sa totoong buhay. Parang ganun ang gusto niyang palabasin. ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nag-flip top ka lang. At yan ang sampal ko pabalik Ang ina niyong lakas nun. sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Utang ina. Mas madiin. No? Mas ano no? Utang ina, mas dumidikdik. Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Utang ina mo. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Wala na. Wala na to, pare. Tapos na. Flip top kung gusto nyo, kung binyagan, ilabas niyo yung pari ng tugma. Wala na. Damn. Finish him. Wala na. Okay ng ina. Tingnan milyon yan. Patik yan. So, yun, mga bro. Tipsy D versus Mot. Congrats sa dalawang to. Okay ng ina. Salamat sa magandang laban na ipinakita nyo sa amin. Putang ina, mga idol. Simula umpisa hanggang sa hanggang sa walang hanggan. Okay ng ina. Kung sa flip top ako na ayos, sa accent ko sisirain. Ang mga siraulo lang iisip ng mga ganyang linya, bro ko. Laptop! Tipsy D! Tang inang yan. Ano na lang namin yung boto. Ano ba naman oh? Screw naman. Boto na lang oh. Utang inang yan. Wag na lang kaya. Okay, boto. Yung boto! Versus Mot! Panalo tayo lahat dun sa laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado! 5-0! Magingay para kay Mot! 5-0. 5-0 mga bro. Alright. Congrats Mot sa napakalakas na laban na yun. Solid bro ko. At yun, shoutout sa lahat ng mga nakasaksi ng live nitong laban na to. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta ng Flip Top. At ayun, Mot versus Tipsy D, mga bro sa pambeses. Congrats. So hanggang dito na tayo mga bro. Peace out. Ingat palagi. God bless.